Hey, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong reaction, video, commentary, opinion at kung ano-ano pa mga kapatid. Pag-usapan natin to dahil mahalaga to para sa ating lahat. Dahil itong China mga tol ay papalapit na ng papalapit, no? Nasa Skoda Shoal sila mga tol. At sabi rito sa balitang to, napapanoorin natin ngayon ay mga researcher daw ng China na gumagawa ng marine assessment sa West Philippine Sea. Mga kapatid, no? Ay namataan sa Skoda Shoal. Papalapit na sila ng papalapit mga tol dito sa Palawan. Konting nautical miles lang to ayon dito sa balitang panonoorin natin ngayon. Kakaiba talaga lakas ng apog nitong mga to. Nakikipagsubukan talaga sila mga tol. Pero ito panoorin natin mula sa GMA Integrated News mga tol. Samahan lang ninyo ko at bigyan natin to ng reaction video. Bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click na mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nasa 40 Chinese vessel ang namataang umaaligid sa Skoda Shoal, ilang nautical miles malapit sa Palawan. 40. Naniniwala ang Philippine Coast Guard. Posibleng paghahanda sa pagtatayo ng artificial island ang pagtatambak ng patay na corals ng China malapit doon. So yun na nga no mga tol. Gagawa sila ng isla malapit sa Palawan mga tol. Aba naman talaga oo. At ngayon dahil nga nalaman to ng ating gobyerno at nalaman ng Coast Guard, napaka-inutil na lang natin kung biglang maitutuloy pa nila yan. Alam na nga natin Diba? Alam na nga natin na may balak silang magtayo ng isla. Kapag naitayo nila yung islang yan mga tol, napakain ako. Hindi na natin may pagtatanggol ang bansa mga tol. Ang ating West Philippine Sea, huwag na tayong umasa pag ganun pa ang nangyari. Pero mo, alam na natin tapos matutupad pa yung balak ng China. Wala na talaga tayong kwenta nun pag nangyari yun. Pero sana hindi, no? Sana makagawa ng paraan ang ating gobyerno na mapigilan itong ginagawa ng mga Chekwa mga tol. Kasi makapagtayo sila ng isa, hindi natin mapigilan. Makapagtayo ulit sila ng pangalawa, pangatlo, pang-apat hanggang sa wala na. Talagang wala na as in. Sakop na nila yung West Philippine Sea. Nakatutok si Jonathan Andan. Sa video na ito ng Philippine Coast Guard, makikita ang ilang taong umaahon mula sa dagat. Ayon sa PCG, mga diver ito ng China na gumagawa ng marine assessment sa West Philippine Sea. Pero ang mas nakababahala rito, sabi ng Coast Guard, lumalapit sa Palawan ang mga researcher ng China. Bakit hindi puntahan ng barko ng PCG, di ba? Tapos itaboy, paalisin. Tayo nga namimigay lang tayo ng ayuda, supply dito sa Scarborough, pinapalayas tayo, na water cannon pa tayo Tas ito nakukunan natin ng video, may ginagawa silang assessment, dapat pinapaalis natin yan, di ba? Hala rito, sabi ng Coast Guard, lumalapit sa Palawan ang mga researcher ng China. Nakuna ng 3 Chinese research vessels na ito sa Skoda Shoal o Sabina Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. It is very alarming because Skoda Shoal is just 75 nautical miles away from the coastline of Palawan. Hanggang gano'n na lang talaga tayo. It's very alarming. Puro tayo naaalarma na lang mga tol. Nabibidyoan natin pero wala tayong nagagawa para sitahin, lapitan sila at kung ano man. Sa bagay, no? Di pa kasi natin kaya no? Yun ang lagi nating dahilan kasi. Talaga naman, oo. Ganyan na siyang kalapit ngayon. Sinisid din ng PCG ang Skoda Shoal at bumulaga sa kanila ang mga patay at durog na corals na itinambak sa mga sandbar dito na ayon sa PCG, indikasyon na may posibleng reclamation o pagtatayo ng artificial island na mas malapit na sa Palawan. Kasi yan ang itinatambak nila Mga patay na corals muna, kumbaga yan yung pinakamagiging pundasyon nila bago sila magtabo ng mga buhangin. Anong masasabi nyo rito mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. No, wala tayong magagawa mga kapatid bilang isang ordinaryong Pilipino kundi ay magtiwala na lamang sa kung ano man na magiging kilos ng ating PCG. Pero sana gayong alam na nila na may balak na ang China, 75 nautical miles mga tol, 75 nautical miles mula sa Palawan, napakalapit nun. Alam na natin na may binabalak ang China dyan, may mga patay na corals na sa ilalim. Kapag yan, nakita nating may isla na, ibig sabihin talaga pinabayaan ng Pilipinas yan.
Dahil dyan, ipinadala ng Coast Guard sa Escoda Shoal ang pinakamalaki nilang barko, Good. ang BRP Teresa Magbanwa. 26 days na itong naroon simula April 15, pinakamatagal na deployment ng barko ng PCG sa West Philippine Sea. Ayun naman pala di ba? Nagpadala naman pala tayo ng barko Layo nitong pigilan ng China na palawakin ng mga sandbar sa Escoda Shoal at maaktuhan silang nagtatambak ng mga patay na corals doon. Kung hindi natin imo-monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, malalaki na rin ang mga isla na nandito na ginawa nila. Ang problema, sobrang dami na ng barko ng China sa Escoda Shoal. 34 na Chinese militia, 4 na Chinese Coast Guard, at meron pang mga barko at helicopter ng Chinese Navy. Tindi ng China, mga tol. Ang tanong ngayon, kaya ba itong itaboy ng ating Coast Guard? Kaya rin ba nilang hulihin ang mga nagre-research ng walang permit mula sa DFA? Technically, ang Philippine Coast Guard has the mandate to do that. Pero by the time we reach ang mga service boats ng mga marine scientists na to, magdi-deploy na rin ang China ng 5 rigid hull inflatable boats para harangan ng Philippine Coast Guard. In violent response to counter them or to drive them away is not part of our strategy. So anong gagawin natin? Kung ganun, di ba? Anong gagawin natin? My goodness. Di ba? Bago pa daw natin ma-reach yung mga barko ng mga scientists na yun, de-deploy na sila ng mga inflatable boat tas haharangin na yung mga barko natin. 75 nautical miles, hindi ba natin ipagtatanggol yun? Kung kinakailangan talagang itaboy sila, dapat natin ginagawa yung 75 nautical miles. Wow naman. Pero sa tingin ng Coast Guard, epektibo ang pagbabantay nila sa Escoda Shoal dahil hindi na raw nagtatambak ng patay na corals ang China sa mga sandbar doon. Baka kasi tapos na sila magtambak kaya hindi na sila nagtatambak. Ang next move na nila, yung pagtatayo na ng isla. Sabi ng Coast Guard, magdadala rin sila ng mga marine scientists mula sa UP at BFAR para suriin ang mga sandbar sa Escoda Shoal. Hindi muna aalisin ng PCG sa Escoda Shoal ang pinakamalaki nilang barko. Para sa GMA Integrated News. Ikaw bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo dyan? Pag-usapan natin bahagya bago nating wakasan tong video mga tol. Nakikita natin na ginagawa naman ng PCG yung trabaho nila, di ba? Namomonitor nila yan. Pinadala nga doon yung pinakamalaking barko nga, Teresa Magbanwa, mga tol. Pero eto nga, yung nasagot kanina ni mawalang galang na kay J. Tariela, kay PCG, Commodore J. Tariela, kasi idol din naman natin yan na sinusuportahan natin yung kanilang mga kilos. Hindi nga natin strategy yung violent, mga tol. Pero kung gano'n na agad ang sagot niya na bago pa natin ma-reach yung mga barko ng mga scientists ng China, haharangin na tayo ng mga inflatable boat. So magpapaharang tayo? 'Di ba? Magpapaharang tayo, hindi natin igigiit yung dapat nating gawin para protektahan. Kasi ngayon yun ang dapat na ginagawa natin, protektahan. Pag sinabing protektahan, hindi sapat yung monitor lang natin, may ginagawa sila, yun na yun. Protektahan, dapat meron tayong action doon na gagawin, 'di ba? Kung kailangan silang itaboy, karapatan naman natin siguro yun, no? Pero kung iisipin agad natin na baka magalit ang China, baka magkaroon ng violent reaction ng China dyan, 'di ba? Yun ang pipigil sa atin, yun ang tanikala. Yun ang nakagapo sa atin, mga tol, sa ating bansang Pilipinas. At kung ganun lagi ang dahilan natin, mga tol, hindi na natin talaga sila maharang. Kasi imagine mo kung yun ang dahilan ngayon pa lang, ano pang magiging dahilan natin next time? O ayan na, nagtatayo na sila, nakikita na natin yung mga barko nila, nagbubuga na sila ng mga buhangin na galing ilalim ng dagat at iniipon na nila para maitayo na yung artificial island. O sasabihin na naman natin, bago pa natin ma-reach yung kanilang mga barko, nagpakawala na sila ng inflatable boat para harangin yung mga barko natin. So, ano na mangyayari? Hanggang video na lang tayo, mga tol, at hanggang salita na lang tayo ng very alarming. Well, wala tayong magagawa as an ordinary citizen, mga tol, ng Pilipinas. Pero yan ay ating reaction lang. No, pwede kayong magbigay ng komento at reaction ninyo, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pa lang si Shobal D. Peace out.